Hi mga langga, good evening. Ayan. Um, Matagal-tagal din na hindi kami nakapag-video sa aming YouTube channel, hindi kami nakapag-upload. So for tonight, we're gonna show you our Elliot's room here. So we're gonna get inside. So ito mga langga na banner, galing to siya sa first hospital kung saan ko pinanganak si Elliot. Ayan, yung crib niya doon, nilagyan nila nito ng banner. So sobrang cute. So sabi ko, ilagay ko na lang muna siya dito. So ngayon, pasok tayo sa room ni Elliot. So yan, sa ating ilaw. So, welcome to Elliot's room. So, ito mga langga, itong bed na to, dapat dito ako manganak. Kasi plano nga namin is normal delivery. Pero hindi nga siya nangyari according to plan. So, hindi kami nanganak dito sa hospital kami. At saka na-CS ako. So, another video for that. So, yan. So, ito yung kanyang closet. Ito pala ang car na to, regalo to galing kay Kuya Rick and Ate Joel. So, ito yung closet niya mga langga. Close my lap. So, ito, konti lang yung mga damit niya. Kasi hindi kami masyadong namili. Gawa nga ng matubuan ba yun? In Bisaya is matubuan na yun. So, konti lang. At saka, yung mga ibang mga damit niya dito mga langga, binili ko lang to sa Green Loop po. Kaya yung, or ukay-ukay. Ayan, hilig akong mag-green look mga langga. Kasi sayang pag bibili ka ng mahal, tapos hindi naman 2 beses, 3 beses lang siya masusuot. Gawa nga ng mabilis lumaki si baby. Tapos ito mga langga, ang cute nito. 2 to siya mga langga. Ayan. Ito ay blanket, crochet. This is crochet lab. Crochet ito mga langga na blanket ng mga elderly. Ayan. Regalo to sa amin sa hospital. So meron kaming 2 nito. Kasi 3 hospital yung pinuntahan namin, pero yung 2 hospital lang nagbigay. Tapos ito namang mga blanket na to, galing to kay Uma. Tapos ito yung mga sheets niya, tsaka blanket, at saka ito yung cover sa kanyang changing diaper pad. So ito mga langga, bote na to. 2 to. Ilalagay namin to siya sa crib. Pagka winter time, ilalagay namin siya ng warm water. So, yan. Tapos itong box na ito mga langga, yan siya, yung mga medical supplies ni Elliot. So, itong letter E, ayan, nilalagay namin dapat yan sa pinto. Tapos, meron kami doon pang mga extra letters, wooden letters na dapat ay ilagay namin sa wall, pero wala kaming time. At saka ito pala mga langga, binigay pala ito siya ni Ate Nelpa. Pero hindi ko pa siya magamit kasi masyado pong maliit si Elliot para ilagay dyan. So, yan yung kanyang closet. Tapos ito mga langga. Pakita ko lang sa inyo. Sobrang natuwa ako nito mga langga. Sa mga mom to be there, sana mas maganda mayroon kayo nito kasi napaka-handy nito mga langga. So, here's the diaper. Ay, nilagay ko dito yung mga diaper ni Elliot. Tapos ito yung wipes niya. Tapos ito yung mga like lotion, body lotion, hair lotion, body oil. Tsaka yung mga kailangan niya pag nag-change kami ng diaper. Tsaka sa ilalim naman, ito yung mga sensor niya para sa kanyang paa, para sa kanyang oxygen monitoring. Yan, pleister, at saka ito yung extra oxygen hose. Ayan, ilagay namin dyan. So, ito naman sa isang area naman is for grooming to mga langga yan. Ito naman ay for grooming. Nandito yung suklay, nandito yung nail cutter niya, at saka ito naman ay nag-prepare kami. Pag mag-plug yung kanyang nose, meron kami pang flush. So, ito mga langga, ito ay, yan, mattress, I say it in that Dutch, mattress protection. Kasi sometimes si Elliot, nilalagay ko lang siya doon sa bed, walang diaper para naman makasingaw ang kanyang puwet. So, ito naman ang aking hot and cold compress. So, nilagay ko lang siya dyan. Kasi minsan, pag masakit yung aking tahi, naglalagay ako niyan. So, ito ang diaper bag. Kasi dito sa The Netherlands, meron kang kuhang free diaper bag at saka pwede mo rin siyang itapon yung use diaper mo sa specific dumping area ng free. So, yan. So, ito mga langga, napaka-handy nito kasi minsan, doon kami sa room nag-change ng diaper ni Elliot gawa nga na pag may oxygen siya. So, madali siyang hilain. So, yan. Balik natin siya dito. So, ito yung kanyang komode mga langga. Ito. Actually, set namin ito siya binili. Yung crib, yung komode, at saka yung closet. Yan yung crib.
Tsaka yung closet na to, set siya namin binili mga langga. So yan. So, pakita ko lang din sa inyo to mga langga. Kasi kanina, lumabas kami ni Ilko. Pumunta kami sa work ko kasi nag-submit nga ako ng mga papers galing sa hospital. But 3 papers yun galing sa hospital para i-submit sa employer ko kasi nag-request kami ng additional maternity leave for that. So, nag-quick shopping kami. So, yan. Ito kasi nag-sale yung Hema. Kasi pag hindi sale, hindi kami bibili kasi mahal. Kasi original price niya mga langga is 10 euro. So, nag-sale siya, 3 euros na lang siya. So, bumili kami ng 2 kulay. Ayan. Tapos ito, hindi ito sale mga langga. Pero since gusto ni Elko, binili namin. Ayan, 7 euro. Kasi ang cute ng print niya. So, sabi ni Elko, bilhin na lang natin kasi minsan kailangan i-treat si Elliot. Kasi ako mga langga, matipid ako, tsaka practical ako na mother. So, ang ginagawa ko, minsan nag-kringlop lang ako or nag-ukay sa mga damit na pambata kasi nga sayang. So, yun. Ito din, hindi rin siya sale. So, 14 euro siya mga langga. Si Elko ang pumili nito kasi sabi niya maganda. Nag-agree naman ako kasi maganda naman yung print yan pagka nalabas kami kasi malapit na rin yung winter. So, yun yan. Tapos ito mga langga yung first drawer ng ating komode. Pakita ko lang sa inyo. So, dito, nilagay ko yung mga lampin. Ayan, or diaper sheets. Tapos ito naman ang kanyang bath cake. Pagka naligo siya, ito yung ginagamit ko para hindi siya lamigin. Tapos ito naman yung mga maliliit na bempo. Ayan. Tapos ito mga langga, ito yung wash hand gel. So, papasok mo yung kamay mo dito, lagay mo siya ng sabon. Tapos pag nagpaligo ka kay baby, yan yung ginagamit ko. Tapos dito naman yung mga bib niya. Nakalagay. Itong bib na to, ito. Galing to kay Kuya Rick at Ate Jol. May kasama tong mousse o yung sa ulo. Kalimutan ko talaga kung ano yung tawag nung sa ulo, yung mousse. Kung ano yung Bisaya or Tagalog word nun. So, kung alam nyo, paki-comment na lang down below. Tapos dito naman sa second drawer, dito ko nilagay yung kanyang mga romper chest. At saka yung kanyang pants. Ito yung mga pants. Ito yung rompers niya na walang sleeve. Ito yung rompers niya na may mga sleeves. Ayan, ganito yung itsura. May mga sleeves ito. Usually, ginagamit lang namin ito pagka malamig ang panahon. Pero since ngayon, mainit, so itong side lang na ito nagagamit. At saka ito naman ang mga rompers with may ganito siya. Para siyang overall. Ayan. So, binukod ko din siya. Ito din ay pang malamig siya. Maganda to siya gamitin pagka malamig. So, binukod ko din siya. Nilagay ko lang siya sa likod. Ayan. May mga rompers dito na mga gift. So, ito naman ang mga top niya na ganito lang. Walang sleeve. Ayan. Nag-iba talaga nito mga langga. Binili ko lang sa Green Loop. At saka yung dito naman yung may mga sleeve. Tapos dito mga langga, bumili ako nitong parang ganito na basket. Tapos nilagay ko dito yung mga medyas niya or yung socks niya. At saka yung mga mutches sa ulo. Kalimutan ko talaga kung anong tawag dito mga langga. So kayo nang bahala mag-intindihan na yan. Sa bottom part ng drawer, dito nakalagay yung aming diapers. So ito, number 2 yung meron kami ngayon kasi yung number 1 naubusan na kami. Tapos ito naman ay mga bed pads. Yan to protect sa mattress para hindi siya, kahit umihi, hindi mabasa yung mattress. So, absorbent yan masyado. Kaya maganda. So, dito naman, ito talaga yung crib ni Elliot. For now, nilagay muna namin yung mga stuffed toys dyan. Kasi hindi pa naman siya natutulog dito kasi katabi pa naman siya namin dun sa co-sleeper. So, yan. Ito mga langga, malaki na to. Galing to sa sister ni Elko, kay Cataline. Thank you, Cataline. And then, ito naman mga langga, galing to kay Ate Jewel at Kuya Rick. Ayan, nung nag-visit sila sa amin sa hospital. Ito galing to sa hospital, kasama nung blanket at saka to. Yan, tig-isang blanket at saka tig-isang ganito. Gawa to ng mga matatanda sa elderly home. Tapos ito naman, ito yung pinakaunang regalo ni Mama kay Elliot nung December. Hindi pa pinanganak si Elliot pero may gift na siya. Yan, maganda kasi to para sa bata, yung may sound. Ayan. Tapos dito mga langga sa Netherlands, pag nanganak kayo, yung baby nyo, makakatanggap siya ng free membership
sa library or bibliothèque. At saka, meron din sila nitong parang free book. So, ang laman nito mga langga, yung parang suitcase, ayan. May flyers, ayan. Tsaka, ito, maganda to mga langga, oh. And fruits siya, tapos may Dutch word, ayan. Maganda to sa bata, ayan. So, and may sounds din siya para pag hawakan, para at least maano siya, parang sense of hearing ba, or sense of touch, something like that. So, isa pa, ito, yung book na to, maganda din siya kasi parang pag hinawakan mo siya, meron siyang texture yan. Pag hinawakan mo siya, meron siyang texture. Yan. So, maganda to siya para sa development ng brain ng baby. So, yan. Nung ano ko lang to kinuha na-claim sa library nung Thursday. Kinlaim namin. Wednesday namin ito kinlaim. Kasama ko si Mama. At saka since member na siya sa library, ayan, nag-borrow na din kami ng books. Sa library mga langga, pwede kang mag-borrow ng books within a month. Tapos i-return mo na din siya. Pero kung gusto mo pang hiramin to, pwede mong i-extend yung date ng paghiram mo. So ito maganda to. Ito yung ginagamit na talaga namin to kay Elliot kasi for his age, ito yung bagay, yung black and white lang na color. So ito pag pinakita ko to sa kanya pag nasa crib siya or nasa play pen siya, ayan, gusto niya to. Minsan ninangak-ngak na nga niya to eh. So yan. So meron to siyang resibo. Ayan, nakalagay dito sa resibo kung kailan mo siya dapat ibalik sa library. So, nakasama yan siya. So, nagamit na namin itong mga langga pero binalik ko lang dito para maipakita sa inyo. Tapos itong book na to, galing to sa bookshelves ni Elko. Nakita niya to. So, sabi niya maganda din to for baby. Basahin ko pero magnunusublade ako mga langga kasi nga Dutch. Kasi ito yung kauna-unahang regalo ni Elliot na book. Galing to kay Mama. Sabi ni Mama, binili daw niya to para i-gift niya kay Elliot pagkapanganak ni Elliot. Pero, since nag-stay kami sa hospital ng 6 weeks, so hindi niya nabigay ito sa amin. So, binigay ni Mama to nung nakauwi kami. So, binasa na to ni Elko. Ayan. Come out the crâne, meaning come out the crane, in the crane. So, yan. Maganda tong parang pang bedtime story. So, for now, nilagay ko muna siya dito mga langga kasi hindi pa naman nag-i-stay si Elliot dito. Pero once na he will sleep here, we have to remove everything for safety. So, for now, it's okay. So, dito naman sa tabi nito, nakalagay yung kanyang basket. Laundry basket, yan. Bukod talaga yung kanyang laundry. Tsaka nilalabahan namin siya ng bukod. Para din sa, yun yung parang hygiene. Kasi syempre iba yung bata. Tapos ito naman yung aming used diaper bin. At saka ito, binili to ni Elko. Ayan. Maganda to siya mga langga. Para siyang baby carrier. Lagay dito si baby. I-demo ko sa inyo mga langga. Pero, parang for me, maganda siya. Pero for now, masyado pa siyang Elliot is too small for this love, no? Ayan, ganyan siya mga langga. Lagay mo dyan si baby. Tapos ilagay mo siya dito. So, lalabas dito yung paa niya. Tsaka ito, adjustable to mga langga. Oh. Yan, adjustable siya. Pwede mo siyang tanggalin. Pwede mo siyang ibalik. Pero for now, ginamit ko lang to minsan. Pero ayaw ni Elliot dito eh. Kasi, siguro, Elliot doesn't like it here, like baby, because it's too warm. Also, I think it's also because it's too warm for now. Kasi masyado siyang nababalot. So, ayan. Yan siya mga langga. So, for now, lagay muna namin yun siya dito. Tapos, pakita ko sa inyo mga langga yung sa room namin, yung setup namin. Gawa nga ng si Elliot ay may oxygen. At minomonitor namin ang kanyang oxygen. Dito. So, ito yung room namin mga langga. Yan, ito yung room namin. So, for now, ito yung tulugan ni Elliot. Ayan. Ito yung, dito siya natutulog pagkagabi. Tapos, pagka matutulog na kami, nilalapit ko yan siya dyan. Tapos, ito yung kanyang oxygen monitoring. So, here, nandito sa paa niya. Nandito yung
Ayan. Ito yung monitor. Ito yung sensor na monitoring. And then, ito yung wire. Tapos, ito yung monitor. Pagka bumaba yan siya sa 90, ibig sabihin, bumaba sa 90 ng 15 minutes, kailangan namin siyang lagyan ng oxygen. Kaya dito sa bahay, meron kaming oxygen. So, ito yung itsura ng oxygen. Ayan. Ito. Lalagyan namin to sa ilong niya. Ayan, lalagyan lang namin siya ng plaster dito sa mukha. So, lagyan namin sa kanyang ilong. So, pinakamababa lang yung kailangan namin ng oxygen for him, 0.1. So, yun lang. Kaya kami nagtagal sa hospital ng 6 weeks dahil nga sa need niya ng oxygen, which is until now, hindi pa namin alam. I will make another video for that. So, yan. Pakita ko sa inyo mga langga kung paano siya natutulog katabi ko. Yan. So, ganito siya mga langga. Kasi dito sa The Netherlands, ina-advise talaga na dapat hiwalay si baby. Hindi dapat itabi. So, ginaganyan ko siya mga langga. Oh. So, ganyan kami pag natutulog. So, dito ako na side. Tapos, minsan, pag nagising siya, yung kamay ko nandito na rin sa loob. Para i-comfort ko siya pag nagigising siya at night. So, ganyan yung setup namin. For now, mga langga. Since dito siya sa amin. Pero after siguro 1 year, kailangan na siyang mag-move sa kanyang room. At saka ito mga langgang comfy nito. Pagka magpapabirth ako kay baby. Ayan. Kasi nagaganon-ganon siya. Ang comfy nito. So, gusto ko to. So, yan lang muna for ng mga langga room tour. At saka update din sa oxygen setup namin for Elliot for now. So, I will make another video kung ano nangyari, bakit kailangan ni Elliot ng oxygen. So, for now, ito muna. So, bye mga langga. Don't forget to be kind. Yeah, and have faith in God. And also, don't forget to like and subscribe. Put your comment down below in our YouTube channel. Thank you. Bye!